Sino ba si Edgar Matubato? Bakit siya dapat pagpaniwalaan ng mga tao ngayon? Ako, dahil matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuwan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man na tao. Yan ang inuutos sa amin. Bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung liquidation squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-CHDF 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidupon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit kayo ang piniling isama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkeruhan, Davao City. Miyembro na kayo ng Civil Security Unit tama ba? Oo, hindi pa pag-umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pag-core, sobre-sobre. Kung merong napapatay kami, pagkahapon binibigyan kami ng sobre, puro ulo, wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno, pero pinapatakbo na nila. Paano po kayo nakumbinsi na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kasi siyempre ang amo ko, mayor, at saka mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa tingin po tama yung ginagawa, criminal yung... Oo, pinapatay sa umpisa. Paano kayo nibida? Anong sinabi sa'yo? Edgar, sali ka sa hindi, yung pag-umpisa pagkuha sa akin, mayroon ng grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidupon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kayo? Pito kami, one team kami ang umpisa sa Lambada Boys kung liquidation squad sa Davao City. Sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Bakit Lambada Boys ang Iwan ko lang kung bakit sila man ang nagpangalan sa amin. Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3.357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45 naman nabunot ko. Magkano po ang bayad sa inyo? Minsan, meron 3,000. Kada kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Sa pag-umpisa ko, parang masaya ako, pero... Ano po yung unan nyo kung proyekto? Ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold-upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold-upper siya? Suspect na hold-upper. Pero sabi niyo po asset din siya? Asset. Bakit daw po siya pinapatay? Kasi yung masasama ang ginagawa nila. Paano mo ginawa yun? Meron sa amin, pumapatay kami. Yung kay Lim, yung unang-una. Oo, kang Lim, meron sa amin. Hindi man kami nagmamanman, meron muna nagmamanman. Katapos sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo barilin mo. Mismo ang Oo, ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro nun? Oo, may kasama pero ako lang ang lumapit. Binaril mo siya sa likod? Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Close range po? Oo, harapan talaga. Oo, harapan. Paano po yan? May mga nakakitang iba? Walang nakaimik, nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtago? Wala, hindi ako nagtalo, hindi ako nagsombrero, wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka kayo, mga kasama mo, mga pulis talaga, mga pulis. Pero yung una mong pinatay, hindi yan ang unang pinatay ng Lambada Boys? Yan ang una sige. Sa lahat? Yan ang una namin. Yan ang pinakauna namin, pag-umpisa namin. Pagkatapos, pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming project agad, tapos pagkain, pumatay na dito. Gaano kadami yung pinapatay nyo kada linggo? Siguro, mayroon sigurong 10, ganyan. Sa isang linggo? Sa isang linggo. Hindi, kasama na. Hati-hati namin. So, kung ikaw ang nabubunutan nga, paraging ikaw ang titira, so, minsan, i-straight ka ng 3 tao ang napapatay mo sa isang araw. Paano mo pinipili kung sino yung gagawa ng trabaho? Depende para hindi magdiskumpiyado yung subject. Ako, maliit man ako, parang
butik mo lang nga tao, yan talaga ang lumalapit. O kaya hindi ka nakakilatis nga parang hindi ilag sa iyo ang target. O, So, yun po ang parang ganun kayo kilala kasi kayo yung pinakamaliit sa grupo. Oo, Kayo yung nakakalapit. nagsusurpan lang, tapos nagsisinilas, tapos loose and t-shirt. Oo, yan. Parang hindi halata yung baril mo. Oo. Marunong ka nang gumamit ng baril bago ka pumasok sa Lambada Boys? Marunong na ako gumamit. Oo. Paano Wala kayong special training? Paano? Wala. Oo. Ang training sa amin, actual talaga yung pagbuo ng Lambada Boys. So, Paano po kayo natuto bumaril bago Ah, Sa sumali? CHU? dahil sa CHDF, dahil sa CHDF, pag-umpisa ko, Ilang taon po tumakbo yung Lambada Boys bago siya nakilala bilang Davao Death Squad? ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. 92, yun. Tapos bakit siya ginawang Hanggang dumami na kami, kay may mga river returnees naman nga kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras pala nga DDS kung Davao Death Squad. Si Jun Puras pala. At saka si Jun Puras pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan sila. Kaibigan sila? Magkaibigan sila. Dati. Hanggang nag-away sila, parang binabatikos palagi sa media, sa kuwan kay. Yan man si Jun Puras pala ang pinaka magaling reporter sa Davao City noon. Again, balikan natin yung unang tanong, ano? Bakit maniniwala yung tao sa'yo? Posible na totoo nga itong mga sinasabi mo, yung pagbaril sa kay Lim, yung pagbuo ng Lambada Boys, pero anong pruweba mo na konektado si Mayor Duterte? Kasi si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys hanggang sa DDS. Siya talaga, hindi ka basta-basta pumapatay sa Davao kung walang basbas, walang clearance galing kang Mayor Duterte. Paano dumadating yung basbas? Yung basbas, yung nagdadala sa amin, yung si Arthur Las Cañas. So sa simula pa, nandun na sila Arthur? Nandoon na. Siya ang nagbuo ng Hindi na. Si Mayor Duterte ang nagbuo talaga ng kuan. Siya ang nagbuo ng Lambada Boys. So yung, sabi mo, yung unang meeting ninyo dun sa lumang Menseng Hotel. Yun ba si Mayor? Siya. Siya nagpakain sa amin. Siya nagpakain. So narinig niyo siyang nagsalita na ito yung gagawin niyo, ito yung gusto kong... Doon nagsalita. Yan lang nagsalita sa amin nga ang trabaho niyo, yung mga masasamang tao, yung mga hold-upper. Yun talaga ang object. Diretso-diretso man yung nagsasalita. Diretso-diretso yan nagsasalita. Yan lang ang nagkuhan sa amin. Tapos, binigay na kami sa mga pulis. Meron na kaming handler. Sabi ni Presidente, hindi ka raw niya kilala. Bakit hindi kilala nga siya man ang nagbuo sa amin. Noon nga mayor pa siya. Nakakapunta ba kayo nun sa opisina niya, sa bahay? Pumupunta siya. Minsan, noon, sinasama ako ni Dudong Pagidupon sa bahay niya sa Bangkal. Pumupunta, doon lang ako sa labas. Yan. Yung sa sino sa City Hall ang may alam dun sa Lambada Boys? Lahat ng mga Hindi lang yung pulis. Oo. Sino mga alam na nila sa City Hall yan. Nakikilala man kami. Siyempre, pagka 1990, nain na kami sa City Hall. Kung CSU, kung Civil Sector Unit. Pero, hindi kami mga CSU. Parang linagay lang kami sa CSU. Parang ghost employee kami. Para may sahod na kami. Magkano na ang sahod namin is 5,000. Kung walang holiday, aabot ng 6,000. Alala ko dun sa testimonya mo sa Senado, binanggit mo na may planong barilin si De Lima noong 2009. Tapos na udlot lang dahil hindi siya pumasok. Nalaman namin nga nandoon na sila. Ito si Arthur Las Cañas nag-utos nga punta kayo doon para ambusin sila. Pero may nakauna na daan, may nakauna ng tao doon sa bundok-bundok mataas kay siyempre malawak mo yung lupa ni Binbinido Laod.
SPO4 Bin Laod. Suminyas ng kuan. So punta na kami na parang ambusin sila. Mabuti na lang kay doon lang sila sa entrance. Doon lang sila sa entrance. So meron siguro nagbulong kung merong nahiringan sila nga bumalik sila, matras sila. Oo. Hindi ba mas So tataas? nakuan lang kami na delayed lang ng mga 10 minutes siguro bago sila nakaalis. Kaya kung naabutan namin, ubos sila lahat. Sino may alam sa plano? Kung may tatanungin tayo ngayon, totoo ba yung sinasabi ni Edgar Matubang? Ito si Arthur Las Cañas at saka sila si Bin Laod. Basta pumasok ka sa area yan, hindi ka na makakalabas dyan. Hindi ka nakakalabas. Kami, wala kaming dinalang tao dyan nga nakalabas, nga buhay. Talagang patay ka talaga dyan. Maraming nagsasabi na parang okay, maraming balita tungkol sa death squad, maraming nga namamatay. May isang pare, binilan niya lahat ng mga patay, mga 1,600 ba, parang ganyan. Pero marami pa rin mga tao sa Davao, parang ayaw nilang maniwala. Sa Davao naman, sir, kasi ang tao doon hindi nagsasalita, natatakot dahil sa DDS. Natatakot. So, kung pumunta ka ng pulis, walang mangyayari sa'yo. Tapos, parang wawarningan ka ng pulis nga huwag kang magsalita o ay may mangyayari sa'yo. Talaga ang tao sa Davao, parang tahimik lang ang tao sa Davao. Sabi mo nung una, ang mga pinapatay niyo yung mga kriminal, masasamang tao. Kailan yun nagbago? Kailan ka biglang napaisip? Tama pa ba yung ginagawa? Pag line of 2000, parang yung napapatay namin, sir, parang mga personalan na yung iba. Parang makinis yung balat, parang hindi kriminal. Diskumpiyado na talaga ako, parang mga personalan na ang mga businessman, ganyan. Parang diskumpiyado na ako nga hindi kriminal lahat. Parang inosinteng tao, hindi na yung mga hold-upper, kidnapper, ganyan ba. Diskumpiyado talaga ako. Kay iba man talaga ang yung inosinteng tao at saka yung criminal nga tao ang pinapatay mo. Bakit po kaya nangyari yon? May nagbago ba sa tingin niyo kay Mayor ng panahon na yun? Wala naman nagbago, tuloy-tuloy yung patayan, pero nagtataka ka lang hindi ka man pwede magtanong sa mga opisyal, kay bawal para sa akin, civilian man lang ako. So mga pulis, inuutusan ka lang. So kung sila ang mayroong pinapapatay nga, mayroong inosente, naka-masking tape naman yan, binabalot naman yung ulo, pagkatapos sinasakal man yan, ganito, mayroon man kami mga pangsakal, pagkatapos sinatsap-sap na, wala na, dinilibing na. Bakit di pa sinatsap-sap? Yan man ang parang kung membro ka ganyan sa DDS, para ang loob mo, parang buo, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot kung hindi ka maggawa ng ganyan, alis ka na. Parang tinitesting ka palagi para kung magbago yung isip mo, ganyan, natatakot ka. Meron ka bang tinuruan? Oo, yung membro? Yung umpisa, yung mga pulis nga kuan namin, yung nagsumampi sa amin, yung kami muna ang nagtitrain. Yeah. Hindi training nga kuan aktual nga turo pagdukot, ito ang gagawin mo. Pinapasampul muna sa akin nga yan ang gagawin mo. Ang pagpatay hindi naman gagamitan ng aral. Hindi naman yung magdadala ka ng bullpen nga paano ang pagpatay, ganyan. Basta ganyan lang. Nakita, kunento nyo din sa mga hearing, nakita nyo mismo, sabi nyo si Presidente na humawak ng baril at pumatay ng tao. Ilang beses po ninyong yung pumiro kong kita sa kanya, yung NBI agent, yung si Amisola, yung meron kaming kidnapping na rinirescue, inooperitan, so nag-shortcut kami dito sa Tulip Drive, Matina. Pagkatapos, mayroong nakabalagbag na pick-up doon sa daanan, maliit man lang ang karsada. Pagkatapos, bumaba si Pabo, nagmotor,
pinagalitan yan yung tao na yan. Tapos parang nagka-struggle sila. Pagtingin ni Pabo nga may baril, nakasibilyan, bumunot ng baril si Pabo. Pagkatapos, mabilis man yung NBI agent kay shooter, hindi man shooter yung opisyal namin, tinamaan sa kamay dalawa at saka pa, hindi siya pinatay, paa lang at saka ang tama niya, dalawang kamay, dalawang paa. Gumano na si Pabo sa karsada. So nagsusunod yung mga kasamahan ko mga pulis, rinatrat pero hindi natatamaan. Parang daplis-daplis lang kay magaling man umikot doon sa ilalim ng pick-up. So hindi na lalapitan kay mabilis man bumaril yung shooter. Doon na sa naubusan ng bala ang kuhan. Nakalapit na kami, nakalapit na. Tapos tumawag yung opisyal nga tinamaan, pumunta na si Mayor, buhay pa si Amisula, siya ang nagtapos. 2 magasin sa usi ang ginanya. Kaya nga sobrang pagkamatay na overkill. So pinatay siya dahil lang nakaharang siya o tingin niyo may kinalaman din siya dun sa kasong anak? Wala, nag-uusap lang ng babae ng yung agent. Kasi naharangan niya ang sasakyan na may operation kami, naharangan niya ang daan, yung pickup, hindi niya pinarking, hindi niya pinark ng maayos yung sasakyan niya. Yan, hindi naman, siyempre nagsusunod kami mga service, may naging motor. Ang motor okay lang. Yung nagsusunod ng mga sasakyan, hindi makakadaan. Anong ginawa dun sa katawan? Basta, yan lang, ang pagkatapos binaril, doon lang. Yun lang po ba yung insidente na nakita niyo si Mayor Duterte noon? Madami na. Kung meron... Yung ikaw mismo nakakita? Kung meron kaming dinadala sa MAA, minsan gabi man yung pumupunta, basta pinaka-importante ang binibaril, hindi namin alam ang pangalan, pumupunta yan. Siya ang bungabaril, nakaupo ang tao, siya ang bungabaril sa ulo. So ikaw mismo, ilang beses mo siya nakita na gano'n ang ginawa? Na may pinatay? Sa akin siguro, sa MAA, para siguro mga 7 bisis. 7 bisis siguro. Tapos meron pang isa yung kay Amisola. Oo, yun. Anong taon to? Mga line na of 98 hanggang 2000. Teka, 98 to 2001, congressman siya noon eh. Hindi siya mayor. Pumupunta man siya sa Davao. Pumupunta siya sa Davao. At saka, hindi daw siya masaya noon. Hindi siya masaya sa Kongreso. Hindi siya masaya. Doon siya sa Davao masaya. So, kahit na hindi siya ang mayor, tuloy ang... Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Pero ang mayor at the time, si... Di Guzman. Yung dati niya vice mayor. Hanggang nagkagalit sila. So, nagkalaban sila. Alam ni Di Guzman? So, alam si Di Guzman nga si Mayor ang pinaka-killer sa Davao. Kay minsan, yung vice mayor pa si Di Guzman, yung sasakyan ni Di Guzman, yung pick-up, yan ang ginagamit namin minsan. Tapos, hindi namin pinupunasan may dugo yung pick-up. Pero, balikan ko lang yan kasi parang bago yan eh, na ikaw mismo nakita mo si Mayor Duterte pumatay ng 8 beses. No? Ikaw mismo nakakita. So, minsan, yung kay Amisola, ano yan, broad daylight yan, di ba? Pero umaga yun? Hapon yan, di ba? Hapon ang kang Amisula. Tapos yung 7 sa MAA, ito yung sa quarry ni Binlaod. Pumunta siya ng gabi. Oo, gabi. Hindi man araw yun. Hindi ikaw man araw. mismo nakakita niyo? Oo, kami. May kilala ba kayo dun sa mga binaril niya? Yung 7 binaril sa MAA. Sa amin, hindi. Hindi naman kami. Ano maalala mo dun? Puro lalaki ba? May babae? Mga lalaki. Mga lalaki. Pumupunta yan. Yung driver niya noon, si Shani Buenaventara, yung tinatawag namin nga Little Mayor. Yan ang dumidesisyon, 2 lang sila sa Davao City nga dumidesisyon ng peace and order, si Arthur Las Cañas at saka si
Sunny Buenaventura, Si retired. Idol Cañas, police officer. Oo. Ito si Sunny Buenaventura. SPO4, retired SPO4. Oo, bago lang. May ideya ba kayo dun sa mga pinatay niya, dun sa 7 pinatay niya, kung ano ba ito, mga criminal ba ito, mga businessmen ba? Basta siguro, mga criminal siguro. Kaya sila man lang sa amin. Pero ako, yung sa 7 na samaa na nakita mo si Duterte, may parte ka ba sa Kayo ba? pagdukot sa kanila? Hindi na. Dinadala lang doon. Nandoon na kami. Oo, Pero nandun. mga kagrupo niyo din yung... Mga pulis din, oo, nasama na din kami. Kaya kami man ang, siyempre kami ang inutusan pag chap-chap, ganyan, oo. Siya muna ang tumitira. Anong baril ginagamit niya? 45 yung baril niya, ginagamit niya. Sarili niyang baril o... Ewan ko lang Inyo kung, lang, di sa, meron siguro siyang sarili na sir, kung sa bodyguard, depende. Pero hindi man yung nagtatakin ng baril, hindi yung tatakin ng baril sir. Yung mga nabanggit niyo pong tao sa mga testimonya niyo sa Senado, may mga tao din na nagde-deny na hindi daw totoo ang nangyari. Ito, isa dito si Jocelyn Duterte. Sabi niya wala daw siyang naging boyfriend na dance instructor. Na taliwas dun sa sinabi niyo na isa yun sa mga pinatay ng grupo niyo. Ano pong sagot niyo doon? Ito naman, utos ni Mayor Duterte nga patayin yung DI. Dinukot namin sa Jacinto Street, 2013. Dinukot namin mga bandang alas 12 sa gabi. Hindi ko alam nga DI yan. Doon na ko nalaman sa yung ban namin high ace nga DI pala. At saka yung sabi ng pulis, yan ang kasintahan ni Jocelyn nga ipapatay ni Mayor Duterte. So ako ang kumuha ng baril, tumutok na huwag kang kikilos, pulis ito, sama ka lang. Sinama. Kaya dininay ni Jocelyn, hindi daw totoo yun. Siguro baka nahihiya kung naano. Basta yan lang ang kuwang ko, tapos dinala namin sa MAA, pinatay namin. Yun. Magkagalit ba sila noon? Noon, O bakit pinapatay? noon yun sila si Duterte at saka yung mga kapatid niya si Jocelyn, parang hindi yan nagkakasundo noon. Pero siguro baka si Mayor Duterte ang isip niya parang pinipirahan yung kapatid niya kay matanda naman.